Sinabi ni Boston Celtics forward Jason Tatum na ang kanyang team ay nakarelax noong first round noong nakaraang season laban sa Atlanta Hawks at gusto niyang simulan ang playoffs 2024 na may mas intense na laban kontra sa Miami Heat. Nakuha ni Tatum ang kanyang nais na humantong sa pag-eliminate ng Celtics sa Miami Heat sa pamamagitan sa 118-84 win sa Game 5 nitong Huwebes. Gusto kong makalaban ang Miami sa paraang iyon dahil sa tingin ko, baka noong nakaraang taon, laban sa Atlanta, baka medyo nakarelax kami ng kaunti, sabi ni Tatum matapos ang tagumpay. Alam natin ang kasaysayan sa Miami kung gaano sila kasipag maglaro, kung gaano sila kahusay sa coached, na para sa isang first round ng matchup, anuman ang seed, kailangan naming maging handa at lumaban. Noong nakaraang taon, nagsimula ang Celtics sa playoffs sa pamamagitan sa pagpauwi sa Atlanta Hawks sa 6 games. May pagkakataon ng Boston na tapusin ang unang round sa matchup sa Game 5 sa tahanan, ngunit natalo sila sa 2-point heartbreaker at napilitang bumalik sa Atlanta para sa isang matagumpay na Game 6. Pagkatapos ay tinalo ng Celtics ang Philadelphia 76ers sa 7 laro upang makarating sa conference semifinals, kung saan sila ay natalo sa 4-3 series laban sa Miami. Nais ng Celtics at ni Tatum na ang kanilang matagumpay na paghihiganti laban sa Heat ay makatulong ngayon sa Boston na gumawa ng mas malalim na run sa 2024 habang ang team ay naghahanap na makabalik sa NBA Finals para sa unang pagkakataon mula noong 2022. Ang susunod na kalaban ng Boston ay maaaring ang Cleveland Cavaliers o Orlando Magic. Ang Cavaliers ay kasalukuyang may 3-2 lead sa series sa first round at may pagkakataon na tapusin ang serye sa paparating na Sabado sa Game 6 sa Orlando. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, ang star ng Phoenix Suns na si Devin Booker ay nasa gitna sa spekulasyon sa buong linggo matapos ang ma-eliminate ang kanyang team sa playoff. Ngunit sa kabila sa napakalaking pag-aalinlangan tungkol sa kanyang loyalty sa Suns, iniulat na nakaset si Booker na gawin ito at sumunod sa yapak sa kanyang idol sa basketball at Lakers legend na si Kobe Bryant. Maaaring dumating ang araw na kumbinsido si Booker na hindi na nito maaaring maipanalo ang Suns at magpasya na maghanap ng titulo sa ibang lugar, ayon sa Suns insider na si Gerald Bourguet. Ngunit hindi pa ito ang araw na yon, ayon sa pinagmulan sa kampo ni Booker. Bilang isang estudyante sa laro at sa kasaysayan nito, nauunawaan ni Booker ang halaga sa pagtitiwala sa isang franchise sa kanyang buong karera. Sumusunod sa yapak sa mga katulad niyang iniidolo tulad ni Kobe Bryant. Ang katapatan ni Kobe sa Lakers ay nasubukan ng maraming beses sa mga taon at halos maabot nito ang kanyang breaking point sa ilang magkaibang pagkakataon. Ngunit sa wakas, nagawa ni Kobe na tapusin ang kanyang karera sa iisang jersey ng Lakers at siya ay nagsisilbing tanging player bukod kay Dirk Nowitzki na naglaan ng hindi bababa sa 20 seasons sa isang team. Si Devin Booker ay nasa parehong landas, ngunit marami pa siyang kakaining bigas. Si Booker, isang veteranong may 8 taon na, ay na-draft ng Suns noong 2015 at naroon siya mula noon. Sa kanyang panahon sa team hanggang sa ngayon, naranasan niya ang great highs and lows, mula sa pagiging isa sa pinakamalalang koponan sa West hanggang sa pagiging 2 panalo na lamang para makuha ang championship. Ngunit habang pumapasok si Booker sa isang bagong yugto sa kanyang karera, ang orasan ay nagbabadya sa isang potential run para sa kampyonato at ang pasensya ni Booker ay masusubukan. Ang katotohanang siya ay napakadeterminadong manatili kahit na pagkatapos na masweep sa unang round ay nagsasabing tapat ang kanyang pangako sa franchise at sa lungsod ng Phoenix. Ngunit tanging panahon lang ang magpapasya kung gaano karami ang kanyang pangako kumpara sa gantimpala kapag ito ang pinakamahalaga sa lahat. Ang kinabukasan ng Suns ay walang kasiguraduhan at habang ang team ay nag-e-evaluate muli sa kanilang posisyon ngayong summer, anumang bilang ng mga pagpipilian ay maaaring nasa mesa. Kaunting oras lamang matapos ang kanilang pagkatalo sa laro sa Game 4,
Lumitaw ang Knicks bilang isang team na maaaring interesado si Booker at matagal nang sinasabi na naghahanap sila ng isa pang star na isali kasama si Jalen Brunson. Ang pananaw kung gaano kaganda ang potensyal na koponan ng Knicks na magkaroon ng Devin Booker, ang gayong senaryo ay nananatiling mahirap dahil nasa ilalim ng kontrata si Booker hanggang 2028 para sa isang Suns team na nag-alay ng napakaraming sakripisyo upang itayo ang roster na ito. Hindi sila pwedeng umatras ngayon at ang kanilang pinakamahusay na option ay ituloy ang pag-usad at ipagpatuloy ang kanilang Big Three. Malungkot para sa Knicks na kailangang hanapin sa ibang lugar ang kanilang susunod na franchise star, ngunit maaaring mayroon na silang sariling pangunahing tao na si Brunson na nagmumula pa sa ilang pinakamahuhusay na individual na performances sa kasaysayan ng playoffs ng team. Sa edad na 27-year-old, mayroon pa ring pagkakataon si Devin Booker na itama ang mga bagay sa Suns, ngunit mahirap hindi isipin na sinayang niya ang ilang mga singsing sa mesa sa ilang mga malalakas na koponan na kanyang naranasan sa loob ng maraming taon. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, ang star ng Denver Nuggets na si Jamal Murray ay sinira ang puso ng Los Angeles Lakers at sa kanilang mga tagahanga sa pamamagitan sa game winner sa Game 5 upang tanggalin sila sa playoffs. Bago pa man niya makuha ang shot na yon, makikita si Taurean Prince na nag-uudyok kay Rui Hachimura na mag-double team kay Murray, ngunit hindi ito pinansin ni Hachimura. Ang pag-double ay ang tamang gawin doon. Si Hachimura ay nasa kay Kentavious Caldwell-Pope na may 2 of 10 mark mula sa field at 1 of 6 mula sa labas ng arc sa laro. Totoo nga na hindi mo gustong iwanan ng isang shooter tulad niya ng open, ngunit mas gugustuhin kong si Caldwell-Pope ang gagawa ng shot kaysa kay Murray na mainit ang kamay sa ika-4 na quarter. Dahil kasama ang game winner na yon, nakamit ng Canadian ang 32 points, 3 rebounds, 7 assists at 1 steal. Maaaring tila kaunti itong kakaiba sa simula, ngunit dapat bigyan ng kaunting kredito si Nuggets head coach Michael Malone para sa desisyon ni Hachimura na hindi nag-double sa depensa kay Murray doon. Matapos itay ni LeBron James ang laro sa 106 points, merong natitira pang 26.1 seconds. Hindi tumawag ng timeout si Malone kahit na may 2 pa siyang natitira. Ibig sabihin nito, hindi nagkaroon ng pagkakataon ng Lakers na upuan at pag-usapan kung ano ang gagawin nila sa pag-atake na iyon. Kung nagkaroon sila ng pagkakataong iyon, posible na gagawin ng coaching staff na mag-double sa depensa kay Murray sa sitwasyong iyon. Sa halip, ilan sa mga players ang nagkaroon ng kanya-kanyang desisyon at nagpasya si Hachimura na manatili kay Caldwell-Pope. Si Murray na nakakuha ng kaunting space mula kay Reeves dahil sa screen ni Nikola Jokic ay nakuha ang kanyang pangalawang game winner sa serye. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.